Agbayani III. Siya po ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines, NHCP. Good morning po, Sir Eufemio. Si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Magandang maligayang araw ng kalayaan po, Sir Xander, Ma'am Angel, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Opo. Sir, yung inyo pong pangalan parang bagay na bagay po sa inyong tungkulin. Eufemio na, Agbayani pa. Agbayani pa. At May the Third pa. Correct. Ano ho ba ang inyong nickname? Yuffie po. Yuffie. Yuffie. Oo. Ayan, Sir Yuffie. Opo, una ho sa lahat para po dun sa mga baka hindi po masyadong pamilyar, ano po ba ang mandato ng NHCP? So ang NHCP po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan para sa pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayang pangkasaysayan. Ang pangarap po natin para sa bansang Pilipinas ay magkaroon ng mga mamamayan na alam ang ating kasaysayan, proud sa ating pagka-Pilipino, at nag-appreciate sa ating kasaysayan at pamana. So bahagi po ng aming trabaho, marami actually ito kahit maliit kaming ahensya. Pinakakilala siguro kami pagpapatupad ng Flag and Heraldry Code of the Philippines, yung Yan. ating pambansang wataw at pambansang awit. Kaya po, nung bata ako, alam ko lang ang NHI before pag may laban ni Pacquiao. Pero bahagi din po ng mandato namin, pangangalaga sa 28 shrines, landmarks, and museums throughout the Philippines. Kung yan po ay bahay ng isang bayani o isang lugar na may pangyayari pang kasaysayan, likely po nakabilang po yan sa 28. Katulad nung Aguinaldo Shrine kung saan po dineklara ang ating kalayaan 128 years ago. Bahagi din po ng trabaho namin ang pag-publish at pananaliksik ng mga kaalamang pangkasaysayan. Yun pong pangangalaga po sa mga istruktura na mayroong kaugnay sa ating kasaysayan, pangangalaga sa mga objects o kasangkapan na mayroong kinalaman o may halagang pangkasaysayan. At yun nga, pati yung pagre-resolve ng mga historical issues. Opo. Opo. Sir Yuffie, ano po ang tema ng ating kasaysayan ngayon at ano po yung mga aktibidad na nakalatag po para nga po sa ating Independence Day? So yung tema po ng Independence Day ngayong taon ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Actually, ilang taon na natin ho itong team mula pa po noong 2023 nung sinimulan po natin yung pagbabagtas ng 25th anniversary of Philippine Independence and Nationhood. No? Kasi binagtas natin mula sa pagpaproklama ng kalayaan sa Kawit hanggang sa nahuli na po si Aguinaldo sa Palanan Isabela. In-raise natin yung mga events na kaunay po doon sa pagbubuo ng ating bansa. Activities po natin, kakatapos lamang po ng Parada ng Kalayaan sa Quirino Grandstand, kung saan po hinwento, in summary, through floats, ang ating kasaysayan at pagiging bahaging ASEAN. Nagkaroon din po ng civilian military parade kung saan ipinakita yung ating assets sa pagtatanggol at na ating bansa at pagresponde sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Earlier po, nagkaroon ng sabay pagtataas ng pambansang watawat at pag-alay ng bulaklak sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kabilang po ang Jose Rizal National Monument sa Rizal Park, Luneta na pinangunahan din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And iba-iba po pong sites buong Pilipinas ang nagkaroon din ng flag raising and wreath laying ceremony. Mamaya po sa Metropolitan Theater, meron po pagtatanghalang musical na Mabining Mandirigma ng Tanghalang Pilipino. Parpunting kasi ng highlight natin ngayong taon yung kasaysayan diplomatiko ng ating bansa. Kaya napili po itong musical na to dahil si Mabini ay ang ating first Foreign Affairs Secretary. And may mga events po tayo ng mga nakaraang linggo. Nandiyan po yung Kalayaan Government Programs and Services o Kalayaan GPS, yung tapat sa Wataut goes to the Met, and yung ating pong pagdiriwang ng National Flag Days po from May 28 hanggang ngayong araw. Opo, hanggang June 12. Opo. Ano ho ang kahalagahan? Noon hong mga binabanggit po ninyo kanina ng mga infrastructure, mga historical, yung mga heritage sites po natin. Ano ho yung kahalagahan kung bakit nyo po ito pinoprotektahan? Alam niyo po kasi mas madaling magkaroon ng pagmamahal sa bayan kapag nakakabuo tayo ng koneksyon sa kasaysayan. At nakakabuo tayo ng koneksyon sa kasaysayan, hindi lamang sa pagbabasa o kaya pagtingin ng mga litrato o kaya ng mga drawing, pero yung pakiramdam na nandun ka kung saan yun nangyari, makita mo yung mga kasangkapan na ginagamit nila noon,
nakakabuo ito ng koneksyon sa nakaraan at yung nakaraan ay nagiging totoo para sa ating mga kababayan through the historic sites and heritage objects na mayroon tayo. So mahalaga na pangalagaan po iyan para sa mga susunod na henerasyon, makakabuo at makakabuo sila ng koneksyon. Ako po nung bata ako, yung nanay ko, dinadala ako sa Fort Santiago, sa Sa Brasoin Intramuros. Church, sa Mhm. iba-ibang sites. And ang hindi alam ng nanay ko, paglaki ko, ay magiging magtatrabaho sa ahensya na Oo. nangangalaga ng sites na iyon. Opo. Tsaka yung pangalan niyo nga po bagay na bagay po sa inyong tungkulin eh. Mm. Opo, nabanggit mo yan Sir Yufi dahil nga po nilindol ang Mindanao nitong nakalipas na araw. Meron na po ba tayong mga paunang assessment hinggil dun sa mga nasira na mga makasaysayang gusali, simbahan at mga heritage sites na naapektuhan nga po nitong magnitude 7.8 na lindol? Sa ngayon po ang naigawa pa lang namin ay bahagi ng heritage reminders. In summary po, syempre unahin natin ang kaligtasan ng buhay ng ating mga kababayan. At kapag ligtas na po yung mga kababayan natin, saka po natin iligtas yung kasangkapan at po ang kasaysayan by documenting what has happened, making sure na secure ito from intruders from the outside. Sa ngayon po nakakabalita tayo na mayroon po mga structures po na nasira na mayroong historical value at pinag-aaralan po ng aming opisina kung magpapadala ng team para po makita ito in person. Katulad kung paano nagpadala po tayo ng team nung lumindol sa Bohol at Cebu noong 2013 and a Mm. little bit more recently po sa Ilocos yung nagkaroon din po ng malakas na lindol. Opo. Bakit ho kaya yung ibang mga bahay na kumbaga po panahon pa ng Kastila, tinitibag na po para maging commercial area? Yung mga ganun ho, hindi ho natin ito mapoprotektahan kasi private property. Ideally, pwede po nila dapat ginagawa yan kasi may batas po tayo laban ah, sa pagsira ng mga heritage sites. Ito po yung heritage law na-amend na po na Republic Act 10066. Ang problema natin ngayon ay yung kailangan aware yung mga tao na may ganun palang batas na kapag ang isang gusali ay 50 years old and above o sa tanda, hindi po pala dapat ito ginagalaw or nang walang paalam ng kaukulang Pamahalaan. Mhm. cultural agency katulad ng NHCP. So, ah, kapag nababalitaan namin na ang isang struktura ay nanganganib na ito ay magiba, naglalabas po kami ng cease and desist order para mapigilan ito. No? At saka po natin ipag-usapan sa korte or sana hindi umabot sa korte, mapag-usapan po yung conservation management plan po ng mga strukturang iyon. Although we recognize the limitations of the law, marami kasing mga homeowners, maliban sa hindi sila aware, Mm. mahirap din at magastos ang pag-maintain ng mga heritage house, mga heritage structures, kahit gobyerno mahihirapan na i-maintain ang mga heritage structures na sa pangangalaga nila. So, a factor po talaga yung funding, ay yung pagibigay ng incentives through tax deductions and hopefully dumating tayo sa punto na pwede rin magbigay ng pondo yung ating pamahalaan sa mga property owners para mapangalagaan ito. Alam niyo po yung aming 28 shrines and landmarks throughout the Philippines, karamihan sa mga ito donated na kung di man ng pamahalaan, donated ng pamilya na sa pagnanasa po nilang ma-preserve ang alaala ng kanilang ninuno ay pinagkaloob na lamang ito sa pamahalaan para mapangalagaan. Kanina nga Sir Yufi napag-usapan namin ni Kuya Xander yung tungkol doon sa photo bomber, 'di ba, yung sa Oo. Luneta. Yung Et Torre oo, yung may kondo kasi sa Jose doon. Rizal. Oh, ano Oo. ano po, resolve na po ba ito? Mhm. Kasi nabanggit niyo yung pangangalaga, 'di ba, pagpe-preserve doon sa ating mga cultural sites po. Matagal na pong nagdesisyon ang Korte Suprema tungkol sa bagay na ito at ah, yung resolution po nila ay hindi naman daw po violative sa batas yung ginawa ng nasabing kondo kasi yung sinasabi ng batas tungkol sa sightlines ay medyo vague kung yung nagkakamali. No? Mm, So, isa itong lesson for our government na tingnan ang ating mga batas. After that decision, marami pong mga binago po sa ating not just because of that decision, no? Mhm. Pero since then, marami pong mga pagbabago sa ating heritage law para po maiwasan yung mga ganoon pong instances na ah,
yung publiko na mismo yung nagsasabi na parang hindi yata tama yan. So parang in the future pala, pwedeng magpatayo pa ng, unless merong law no, na magbabawal, Yeah. pwedeng Oo. magkaroon pa ng ibang mga building sa likod po ng Rizal Monument. Probably. It's an hypothetical, posibleng mangyari, pero personally speaking, malaki ang posibilidad na hindi dahil kung pupuntahan niyo po yung lugar kung saan nakatayo yung kondo, parang iisa na lang yata yung bakanting lote na available na pwedeng pagtayuan Mm, yan. mm. And the rest of the structures there ay mukhang kung hindi man po presumed important cultural property, parang wala naman pong balak na Na ito ay ibenta. gibain at Oo. tayuan. Baka pwedeng Pero baka yung Torre de Manila, bilhin nila yung kabilang side para pantay. Pantay. Kasi ang pangit nandun lang sa kabilang, Mag-isa. nasa kanan lang. Mag-isa Oo, lang di siya. ba? Baka pwedeng yung kabila, bilhin na rin nila. Hindi, joke lang sa ho ito. kanila na po iyon. Kami Opo. ay labas na po kami siya. Opo. Opo. Sir Yuffie, di ba ho yung mga bayaning Pilipino, wala ho tayong, although ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Rizal, pero meron ho mga nagko-contest na dapat daw po si Bonifacio, tapos wala naman daw batas na nagde-declare na siya kung sino. Paano ho mareresolve yung ganun, sir? Sa pananaw po ng NHCP, isang pambansang bayani ay isang bayani na kinikilala ng buong bansa. At mahirap po kasi nating i-legislate yan dahil baka po meron tayong mga politiko na para for their own benefit, magpapadeklara sila ng certain person as a national hero. Ah, Mm, mm, parang mm. mahirap yung ganoon po, no? So ang working definition natin ay bayani na kinikilala ng buong bayan. And minsan kahit hindi po natin isulat sa batas, I hereby declare Jose Rizal as National Hero of the Philippines. Pero mababasa natin sa ating mga proclamations, mga memorandum circulars, executive orders, so sa mga whereas. Ah, Doon po natin nakikita na mayroong pagkilala ang pamahalaan sa existing na pagkilala ng bayan sa kabayanihan ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at marami pang iba, no. Ang sa pananaw ng NHCP, sa halip na pagsabungin yung ating mga historical figures, mas mainam na tama. kilalanin natin ano ba yung kanila naging ambag sa bayan, paano ba sila konektado sa isa't isa, sino nang nag-inspire sa sino, at paano tayo mai-inspire ng kanilang halimbawa. And more than memorizing the names of our national heroes, we should be remembering na napakarami pong mga bayani ng ating bayan na kahit hindi po na i-record yung pangalan nila, Mm. pero nag-ambag pa rin ng malaki sa pagbabuo, pagtatanggol ng ating kalayaan. So, medyo mag-move on na po tayo dun sa sabunutan na sino po dapat yung national hero, Rizal ba o Mhm. Bonifacio. Mm. But rather, let's recount ano yung kanila naging ambag sa bayan, paano sila connected. Opo. Ang ganda po nung inyong sagot, sir. Yun naman ho sa pagpapalit ho ng ating bank notes. Although sa BSP po yun, no? Pero di ba ho parang naging issue rin yan dati na supposedly mga bayani po yung Bayani. nasa pera natin. Mhm. Ngayon po ay butanding, kumbaga agila. Ano hong stand doon ng NHCP? Ang desisyon po kung sino magpapakita sa pera ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. At Mm. iginagalang natin yung naging desisyon ng Monetary Board doon sa kung sino ilalagay nila doon. Ah, kung nawala man yung ating mga historical figures, actually sa perang papel sila nawala Opo, or sa barya meron pa perang rin. plastic. Oo. Sa coins, nandun pa naman po sila. Pumawi tayo sa ibang paraan sa pagpapakilala dito sa mga historical figures natin, no? And hopefully ay ma-consider muli ng ating monetary board na ibalik sila in the near future. Opo. Opo. Mm. Sir Yuffie, ngayon po makabagong panahon. Ano po yung ginagawa ng NHCP nang sa ganun mahikayat yung ating mga kabataan? Kasi syempre mga kabataan ngayon parang more on Gadget, gadget gadget, na lang, TikTok. TikTok na lang po Oo. sila. So Oo. ano po yung mga hakbang na ginagawa ng NHCP? Una, dun sa part po ng pagpapatupad ng flag and heraldry code of the Philippines, dinalaman po tayo na kukulong o nalilimitahan sa mga pa-seminar at pa-workshop. Meron na tayong flag advocacy na tinatawag na Tapat sa Watawat. Recently ay magkaroon po kami ng pagtuturo na tamang paggalang sa Watawat sa Metropolitan Theater. At inilabas po namin doon yung aming mascot na si Yani. At hindi lamang po yun, pero ayan, coloring book.
na feature po si Yan. Sorry po, medyo Si nabubuo yung Yani, aking opo. Yani. Yani kasi po bayani. Yes, oho. Opo. Hindi po ako ang nagdikta ng pangalan po niya, ha. Akalain ng mga tao, pinangalan sa akin si Yan. Hindi po. Ah, May And of course- disclaimer na agad. and of course, alam niyo po, baka po may mga masyak pagpunta po sa aming page, may mga post na seryoso. Tapos mamaya-maya, may mga joke time na, no? Mhm. Ganun din po, ginagamit natin yung fun para po ba ilapit ang kaalamang pangkasaysayan sa ating mga kababayan. Kasi minsan kailangan natin mag-cloud chase para makarating ang Yes. kaalamang pangkasaysayan sa ating mga kababayan. But more than that, no, meron po tayong tinatawag na National Memory Project. Isa po itong website kung saan naka-upload yung mga primary and secondary sources sa ating kasaysayan. Pwede pong konsultahin ng ating mga kababayan, including copies of our publication. And dagdag pa po rito, meron tayo sa ating YouTube channel ng mga documentaries, audiovisual presentations, and even virtual tours ng amin pong mga shrines, landmarks, and museums para po kahit tayo ay nakaupo lamang at nagsuscroll-scroll ay nakakaalam po tayo ng mga kaalaman at kamalayang pagkasaysayan natin. At para na rin tayo lumilibot sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng ating screen. At least hindi ka na mamamasahe, di ba? Oo, Ah, virtual na lang. Pero siyempre gusto Virtual namin na pumunta lang. kayo, libre naman ang araw. Ayun. Oo nga. Tama. At least, oo, mas maganda yung nandoon ka mismo. Anyway, Sir Yufi, for last na lang sa aking part, So, paano po natin sa inyong palagay, paano po natin mapapakita yung ating pagiging makabayan sa simpleng pamamaraan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Bilang bahagi ng NHCP, ang unang po isasagot dyan ay maging historically conscious po tayo. No? Alam niyo po, yung historical method, yung pagkilatis ng mga source, pagtingin, totoo ba yan? Mapagkakatiwalaan ba yung nagsabi niyan? Sino ba nagsabi niyan? Saan mo ba nabasa yan? Hindi lamang po natin magagamit sa history yan, magagamit din natin sa pang-araw-araw na buhay. Yung critical na pagtingin sa mga bagay-bagay, yung pag-alam saan ba nanggaling, bakit ba may isyong ganito? Makakatulong sa ating mga kababayan para makita yung mga aral ng kasaysayan, yung mga mali, di na natin uulitin, yung tama, tutularan natin. And ang pagkakaalam natin sa kasaysayan, yung pagiging historically conscious natin ay nag-to-build sa atin ng empathy kasi mas nare-realize natin yung mga connection natin sa isa't isa, mas nararamdaman natin na kung gusto nating umunlad as a person, ang hirap nito kung magsosolo tayo. Mas madali at mas masaya kung kasama natin yung mga kababayan natin sa pag-unlad ng ating bansa. So yun, maging historically conscious, maging empathetic sa kapwa, at i-enjoy yung mga kalayaan na mayroon tayo. Malaya na tayo magsalita, malaya tayo manampalataya, malaya tayong maging mga bahagi ng mga pangkat at organisasyon, malaya tayong bumoto. Gamitin natin ang mga kalayaang ito sa paraan na magdudulot ng katuwiran at kaginhawaan sa ating kapwa. Hindi po mutually exclusive ang disiplina at ang kalayaan. Sa katunayan, ang totoong kalayaan ay yung mayroong tayong disiplinang gamitin ito para sa ikabubuti ng ating kapwa. Kaya po ngayong araw ng kalayaan, gamitin natin ang ating kalayaan para sa ikabubuti ng kapwa at upang lahat ng Pilipino ay makaranas ng bunga ng kalayaan at hindi lamang po yung iilan lamang. Ang ganda Maraming nun. salamat po, Sir Youth. Salamat Ang po. ganda po ng pwede ho bang matanong, personal note lang po, ano ho yung inyong tinapos po na kurso para po maging bahagi ng NHCP? Ako po ay nagtapos ng BA History sa UP Diliman. Oh. Yun po. Pero Oh. ang alam niyo pa, mga nagtatrabaho sa NHCP, hindi lang po history majors. Meron po mga nagtapos ng education. And may mga division po kasi kami dito na mostly mga architects and engineers Mhm. para nga po sa preservation ng Yes, historical structures. At meron po kami mga chemists, mga scientists, kasi para naman po doon sa preservation ng mga objects na historically significant. So, may space po ang lahat para maging bahagi ng NHCP. Tingnan nyo na lang po yung aming website kung meron pong job vacancy para sa ating mga kababayan. Ayun, kasi inisip ko baka makahikayat po ng mga nakikinig sa atin Mhm. ngayon kasi ang galing mag-explain ni Sir Yufi Sir, maraming salamat sa Thank ulitin you po. ha. Po, maraming salamat po Sir Sander, Ma'am Angel, sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Isang malagayang araw ng kalayaan. And Happy Independence Day po, Sir Yufi. At mabuhay po ang NHCP, ang ating pong Mabuhay. National Historical Commission of the Philippines, si Ginoong Eufemio Agbayani III. Siya po ang historical